At makibalita tayo kay Joseph Morong mula sa COMELEC, kasama si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Joseph! Yes, Vicky, kasama nga natin ngayon si COMELEC Chairman George Garcia at maghapon na tong gising, magdamag. At sir, update lang tayo. So we're closing, as you can see sa inyo pong data, 83% Region 1. These are the data na nagko-close na, yung mga presinto. Actually, kanina pa yung close voting yung nag-report. Pero yung nagtatransmit na ng results nandoon, 67% na ng election return. So, maybe we can go there and sige. So 67% ang ibig nung sabihin, sir, nag-close na sila ng voting, nag-transmit na sa transparency servers, no? Nag-close na ng... Oh, 72? Ito na, kasi nag-close na ng voting, pagkatapos mag-close ng voting nila, ay nag-print na yan ng election returns, siyam na election returns, at pagka-print ng siyam, naipaskil na sa labas ng presinto yung pang-siyam na kopya ng ER at nag-transmit na sila. So lumalabas na 72.79%. So more or less, ganyan na kadami yung napapadala na election returns. And of course, dito yan sa ating bansa, samantalang sa abroad naman ay 27%. So sabi ko nga, di ba, 8:30 yung sinabi ko, more or less, ganyan naman yung lumalabas. And so, expectedly, baka bago mag 9:30, siguro bago mag 10 o'clock, ay baka 100% tayo ng transmission. Up tonight, sir? Oo, ngayong gabi. Pero of course, meron kasi mga katulad ng Dato Udin Sinswat, diba, ang ginawa natin ay nagkaroon kami ng continuation of voting. Yes, at pagkatapos doon sa binanggit ko kanina, na hindi pala 15, 12 na presinto na 11,000 lang naman na boto. Pero just the same, may continuation din kami ng voting. So lumalabas, ito yung ating nagiging result. At para malaman, kasi hindi po kami pwede na magsuma total ng boto. Okay. Kasi baka akala ng mga kababayan natin, makikita niyo sino yung magra-rank eh. Hindi kami, pero pwede nila makuha yung result ng bawat election returns dito. At pwede niyo po yung tingnan sa COMELEC website. Susuyuri nila, sir? Sa COMELEC website, pwede nilang isa-isahin upang isuma total at para makita kung magkano at ilang ng boto ng bawat kandidato. Sir, yung sabi po ninyo, pagka nag-transmit na, send to all yun to 7 na servers yun, including the media servers. So, yung mga media should be able to get the results already? Kung meron silang connect sila doon sa server ng media o sa server ng PPCRB o sa server ng NAMFREL o kaya sa majority party or minority party. So meron silang tinatawag na primary server. Sir, you mentioned PPCRV. Meron lang po yung PPCRV, sabi nila they have 34.38% non-transmitted votes, but they are not able to access the data. Nakausap natin yung kamismo. At ayan, Joseph? Joseph? Bakit hindi po samantalang Yes, Vicky. 72.79 na kami. Yes, Vicky? Yes, Joseph, nakikita na natin itong mga results, no? Partial unofficial results from 57% ng mga cluster precincts. Lumalabas na sa mga screen natin ngayon, no? So, gusto Go ahead. natin emphasize, ito po ay unofficial. Yun po ang dahilan kung bakit walang suma total ng boto. Pero siyempre, pagka po si GMA, halimbawa, o kaya po si NAMFREL, si PPCRB, wala pong problema. Pwede po silang magsuma total, pwede po silang mag-come up with the ranking. Kasi hindi naman po, yun ay unofficial din at saka maaaring partial. Pero sa amin, partial na unofficial pa. Sir, ang official count will start tomorrow, no? Ang trabaho po yan ng National Board of Canvassers. At ngayon, nagsisimula na ngayon yung mga municipal board of canvassers, city board of canvassers, provincial board of canvassers, regional or district board of canvassers, may mga ganun na. At pagkatapos, bukas, yung 10 o'clock namin, hopefully, sana may pumasok man lang na isa ng COC man lang, Certificate of Proclamation mula sa isang province. O kaya katulad kanina, nakita natin, nakauna-una nag-transmit Batanes, 100%. So, so more or less, kung sakali, pag pumasok yung COC niya, yun ang una namin ika-canvass bukas sa... Yung tansya po natin na pwede na tayo mag-proclaim ng mga winning senators, hindi na kayo maghahati. Ibig sabihin, you have to wait for the 12 and the majority of the votes? Ayoko munang pangunahan yung desisyon ng NBank. May mga nakakaraan kasi meron tayo, nag-proclaim tayo ng partial, yung natatandaan nyo. Pero nung most recently, ang laging ginagawa, proclamation ng lahat ng kabuuan ng 12. So, hintayin natin 12. Hindi naman siguro ganun kalayo ang pagitan kung sakasakali. Mga kailan yun, sir?
sana nga 4 to 5 days makapag-proclaim na tayo. Sana, ayun lang, let's pray na sana mangyari yun na makapag-proklama na kaagad tayo ng ganun ka-iksi na panahon. Sir, just one last point. Assessment niyo, sir, at least yung voting and then transmission so far. Ito naman po yung pinipredict natin na mabilis ang transmission kasi nga naka 5G technology doon sa mga lugar katulad ng Batanes, katulad ng Kalayaan Island. Kasi nga naka-Starlink sila eh. So napakabilis ng transmission. Na sinabi ko nga na nung nag-test kami sa Patikul, Sulu, seconds lang inabot. And dahil doon sa seconds na yan, ina-expect natin ganyan din kabilis. So bakit hindi pa nakakapag-send yung iba? Kasi maaaring nag-late silang nag-close voting. Kita naman natin doon, late ang close voting nila dahil may mga bumoboto pa. 30 meters ang layo sa bawat presinto. So you mentioned yung 12 precincts of 11,000 voters, no? Papabobotohin pa rin syempre. Kinakailangan walang botante ang hindi makakaboto. Maaaring hindi makaapekto sa result, whether local or national, it doesn't matter. Kinakailangan makaboto po silang lahat. Kaya nga po nagkaroon tayo ng continuation at lalong-lalo na rin sa Datu Udin Sinsuat. Kung may tanong kayo, Vicky, Ivan? Joseph, papa-clarify ko lamang yung tinanong mo na kanina yung tungkol sa sinabi ng PPCRV na may nakuha silang transmission na 30-something% pero wala silang access and they find that concerning. Pakiulit lamang ang paliwanag ni Chairman Garcia. Okay. So yun pong sa PPCRV, they have the data but they can't access it. 34% of it. Okay, so aalamin natin kung ano. Wala namang problema yun dahil una, yung kung ano yung nasesend sa amin, they can compare. Nasa website naman ng COMELEC ito. So kung halimbawa nagpadala yung Precinct 1A ng isang bayan, mako-compare naman nila kung parehas yung boto na natanggap natin at kung parehas din yung oras ng pagkakatanggap. Kasi may nakalagay doon na transmission lags eh. So paano ba yung issue ng access doon? Dapat may designated person kayo, designated person din yung... Sila mismo may hawak nung server nila eh, yung primary server nila. And so, hindi ko lang alam yung mga technical matters sa mga bagay na ganyan. Pero what is important is, huwag pong mag-alala ang lahat kung halimbawa kanina kasi yung figures ko nauna ang ano eh, majority minority 39% kami, sila nagpo 42% na eh. Dapat ko sabay, iba-iba yung percentage. Meron talaga a matter of seconds kasi kahit sa texting natin hindi naman nagkakasabay-sabay. Okay, can't send to all. Ang pinaka-importante po sa lahat kung parehas ba yung pinapadala. And the only way to do that is kapag ka nag-counter check doon sa mismo mga logs, sabi ko nga ipapublish natin yung lahat ng logs natin. Okay. Ivan, so yung sinasabi ni Chairman, ipapacheck pero dapat, yes, Ivan. Isa pang dinagdag ng PPCRB kanina, first time daw mangyari yan and they find it concerning. So it's not a cause of concern at all? PP services is concerning to you? I think pwedeng patingnan ngayon ng PPCRB sa kanila. Maganda siguro matanong din ng mga naka-assign natin doon. Mukhang okay na sa PPCRB ngayon. Okay. Mas magandang mukhang pinaka-latest update yung mukhang patanong natin sa PPCRB. Okay. Ivan, so yun Joseph, nasabi kung may feedback from here, dito sa COMELEC, yes. Yes, last na lang from my end. We're seeing names that we have not seen enter the top 5 or top 10 all throughout the campaign period. Mga hindi talaga pumasok at all pero nakikita natin. Andyan sila, they're right up there. Ano kayang explanation dito? Pakiulit ng tanong, Ivan. Yeah, Joseph, we're seeing names dito sa fina-flash ng COMELEC na partial unofficial results. 59.48% as we speak. Okay. Yung mga pumasok na pangalan, never nating nakita na pumasok sa top 10 in any survey during the campaign period. Okay, sir. Ang observation from the unofficial partial results, 59% yung nakikita na namin sa server, sir. And yung top 5, mga hindi raw po lumabas sa survey nun. Hindi po namin kasi nakikita dito. Pasensya na, wala rin akong access. No comment ako dyan dahil siyempre, as far as we are concerned, hindi namin alam kung ano yung lumalabas. In fact, hindi namin nakikita dito kung sino ang lamang, kung sino ang yung tally. Buti pa kayo. sana ma-share sa amin ng GMA News. Mamaya, sir, bigay ko sa graphics. But parang lumalabas sa top 5 doon. Parang, oops, hindi nakikita sa survey. That's 59% of the votes. So, So, more than half.
Sana pa-share nyo man lang sa amin. Totoo, kasi yun ang kagandahan naman ito. We can easily compare, you can easily compare. Nandiyan po available yung lahat ng ER results, pati COC results. So, for example, dito nasa website, pwede matingnan ng GMA7, parehas ba yung ating ER results na natatanggap o na comparing on a comparing on a per ER basis para naman kahit paano makita rin natin kung after 72.79 ay parehas ba yung result. So, kung sa inyo nasa 59% tapos nakuha nyo na yung ranking, yun, baka sana makishare nyo lang para more or less malaman naman namin kung... Pero unofficial yun ha, partial. Unofficial at partial. The official count starts tomorrow in DOC, right? Yes, that's right. Okay, Ivan? Alright, maraming salamat sa iyo, Joseph Borong.